malungkot ako dahil wala si Marilu na kasama natin ngayon. Nung matapos namin gawin ni Marilu yung trilogy namin on women, Brutal, Moral, Carnal, gusto niyang gumawa ng trilogy on men. And ang gusto niyang bida dun sa tatlo ay si Cesar Montano. So that's how we were able to make Jose Rizal nung una, and then Muro Ami, and then Bagong Buwan. Napakalawak ng buhay ni Jose Rizal, kaya nang naupo kami para mag-discuss kung paano bibigyan ng focus. Na-decide namin yung kaya sinabi ni Dennis kanina, na mag-focus sa buhay ni Jose Rizal bilang isang artist, bilang isang malilikha. And then, nang in-structure namin, dinicide namin na gagawin namin paglilitis ng isang artist. Ipuput namin on trial si Jose Rizal. And so, in the film, pinuput siya on trial, nililitis siya ng Spanish government, ng kanyang council, ni Tapiel ba yun, ng pamilya niya, ng mga tao sa palibot niya, ng mga incidents na nangyari sa kanya sa nakalipas, and eventually ng tauhan na si Simon na kanyang nilikha. Isa lang ang fictional character in the entire film, yung prison servant. We decided na gumawa ng ganong fictional na character upang may maglitis din sa kanya na karaniwang mamamayan. Nililitis siya kung naging taksil ba siya sa bayan o hindi. Nagkasala ba siya sa kanyang sining. It took us 3 months na research to prepare writing the script. Pinuwersa kami ni Marilu, hindi naman. Pinabasa kami ng katakot-takot na mga libro, na karamihan ng titles, di ko na maalala, dokumento, mga sulat ni Rizal, everything na pwedeng basahin, including Spanish versions ng mga nobela, maski hindi namin naintindihan, pinabasa niya sa amin para makuha namin yung loob, yung rhythm ng pagsusulat ni Jose Rizal. It took us 3 months to do research and another 3 months para matapos yung script. Kasama ko nagsulat ng script, by the way, nabanggit na kanina, si June Robles Lana at si Peter Ong Lim. Yun lang, and nang nasali siya sa Manila Film Festival, nabanggit kanina ni Dennis, 18 yung nominations nung gabing yun. Sa 18 na yun, 17 yung pinanalunan ng Jose Rizal. Hindi siya nanalo ng Best Actress kasi walang bidang babae doon sa pelikula. And then after that, nanalo siya ng ilan pang mga Best Picture, Best Actor kay Cesar at sa iba pang mga nasa cast, sa ibang mga awards-giving bodies dito sa Pilipinas. And eventually, nagpunta siya ng Berlin International Film Festival para mag-compete doon. So, sana mag-enjoy kayo sa panonood sa pelikulang ito at maraming salamat sa pagpunta rito. Sa pong karangalan na makapiling ka ngayong hapon. Tunay pong isang malaking oportunidad sa akin na magawa ang pelikulang ito, maibigay po sa akin ang Jose Rizal. Kasi noong time na yun po, 1998, ang nasa isip ko na ipagawa ng action films. Puro action films po ginagawa ko doon. At ito pong ating mahal na direktor, siya po ay dream ng halos lahat ng aktor sa Pilipinas na makatrabaho. Ay napakagaling po talaga nito ni Direk Marlene de la Sabaya. Biglang in-offer po sa akin ng Jose Rizal. Sabi ko ba, parang ito na lang maaalala sa akin pelikula. Pag wala na ako, bakit hindi ko tatanggapin ito? Jose Rizal. At tinanggap ko naman, sabi ko naman siguro madali itong gawin. Kasama ko pa po puro mga national artist. Ginawa ko po. Hindi ko na maalam po ito, napaka-perfectionist pala po na yung nanay nito ni Mark Abaya. Pinag-aral po ako ng Espanyol ng 7 buwan. Naku, sabi kong gano'n, sa eskwela nga, hindi ko halos pasukan yung Spanish, hindi ko naman magagamit yan. Puro pala ko lang natanggap ko dyan sa grade school. Napilitan po, I was compelled to study Spanish. Kaya ang ginawa ko po lahat, una-muna, ginawa ko lahat ng picture ni Jose Rizal na matitisod ko Pinaprint ko ng malaki at dinikit ko sa lahat ng pader ng bahay namin, ng bahay ko.
Buti lang, binata pa ako na walang makikialam sa akin. At ang TV sa bahay, naka-on sa Spanish channel habang nandun ako. Kahit natutulog po ako. So papatay lang, ililipat yun kapag ako po aalis ng bahay. Ganun po pinoses ang sarili ko para po matutunan lang talaga yun. At dudugtungan po lang po sinabi ni ang ating national artist na si Ricky Lee. Totoo po yung libro po. May mga araw po kami pupunta ro sa bahay ni Direk Marilu Diaz. Yung lamesa niya for dining, puno-puno po ng libro na galing sa Ateneo, sa UST at sa Madrid. Dami po. Halos malaglag na yung libro sa dami. Pupunta ron, uupo ka, magbabasa ka, at i-share mo yung nabasa mo. Mula po mga umaga hanggang gabi na po ito. Ganun lang po yung gagawin ninyo. Yung mga libro na ito, it's about our history, not only about Jose Rizal. Nag-Victorian era pa, bago pa dumating sa Jose Rizal, inaaral pa rin namin. Ganun po kalalim. Pinag-aral kami ni Direk Marilu. But wala po akong regret dito. Actually, sa pong malaking karangalan, pasasalamat sa akin na umangat po ang aking pananaw bilang aktor mula po na makatrabaho ko siya dito sa Jose Rizal, Muruami at Bagong Buwan. Nag-iba po ang aking pananaw. Kaya ako po ay naging director din. At nagsulat din po ako na himok din ako magsulat po para sa pelikula. At ako po ay natutuwa rin at nalulungkot at the same time katulad po ni Ricky dahil wala na po dito ang aking mahal na direktora. Sana po ay nandito rin siya. And natutuwa po ako, nagpapasalamat ako sa GMA Films na na-restore na po ito. I'm so curious about this movie, katulad nyo rin po. Baka dito po ay sa pelikula ito ngayon na na-restored na, baka nabuhay na si Jose Rizal dito, nakaligtas po siya, hindi siya na-execute. Malay natin, di ba? Maraming po salamat. Yun lamang po. Magandang gabi po. Sa ngalan ni Marilu Diaz sa bayan, nagpapasalamat po kami, yung pamilya niya, na rinestore po ng GMA Films, ang isa sa mga masterpieces ni Direk Marilu. A good story is a good story. Period. A good story can become a great story depending on how you tell the story. At sa case na to, yung nasa larangan ng pelikula, driven by the passion, the devotion, the hard work of the filmmakers, the actors, everybody that is part of the filmmaking process. And technology. So, as Buboy said, I am very curious to see what GMA Films has done. But I know, and I'm grateful to GMA Films for making one of my mother's greatest films accessible to this generation and to future generations. Maraming salamat po sa inyo lahat.